musikero sa bukid, 2 batalyon para sa Kingdom of Jesus Christ. Walang iya, alam mo, kahit 5 pulis lang pumunta dyan, magagawa nyo yung trabaho nyo eh. Hindi nyo kailangan ng ganyang karaming puwersa para lang pasukin sa simbahan. Saan kayo makakita ng simbahan, papasukin nyo, gagamitan nyo ng puwersa? Kung di ba naman kayo mga tanga? Oy, kayo mga pulis, sana masarap ang kain nyo, Maymia, na naipakita nyo na mga siga kayo. Tanginan yan. Sir, as a lawyer, a former presidential spokesman, chief legal counsel, gaano ba kahalaga sa Duterte administration yung rule of law? O yun ang number 1. Alam nyo, pag kakaroon ng cabinet meetings at nagkakaroon ng mga disagreements on certain issues, pag mainit na, alam mo, sinasabi ng Presidente Duterte sa cabinet, kung ano yung batas, sundin na lang natin. Ha? Ganun lang kasimple siya eh. Ang problema sa atin, sabi ni Presidente Duterte, yung pagsunod ng batas, nagiging option na lang, option. Hindi you do it in obedience to the law. But pag makakalusot ka, hindi mo gagawin. Pag you can get away from it, you don't follow it. Kaya may problema. Ayun. Ano na balita? Ano na balita mga boss? Ano na? Ay, grabe talaga to, no? Natutulog ako tapos ang daming tumatawag. Tumatawag si Anharot, alas 5 na madaling araw. Sabi ko, walang hiyang babae na to. Pero kakagising ko lang kasi. Nakita niyo ba itsura ko? Walang hiya, oh. Paggising mo, ganito na. Alam mo, kagabi lang kinakanta natin yung bagong Pilipinas hymn, kinakanta lang natin yung bagong Pilipinas hymn kagabi. Putang ina, ganito na ginagawa nila sa umaga. Sobrang kakapal lang mga mukha nyo, kayong mga pulis. Grabe. Alam mo, hindi ko na maintindihan eh. Bakit nangyayari sa atin to? Even the people, I don't know why they are allowing the government to do this. Mga taga Davao, alam mo, as much as we don't want ng gulo, ayaw natin ng uprising, pero putang ina, pinipilit talaga nila ang tao. Napansin nyo ba mga bossing na pinipilit nila yung tao na magalit talaga? Pinipilit nila na manggigil yung tao, pinipilit nila na talagang gumante, lumaban. Kasi puta, hindi ko maintindihan hindi ko talaga maintindihan mga bossing na pwede naman silang kumatok. Pwede naman kayong, ay, madaling araw, magandang umaga po, o nandito po kami, biglaan po ito, para kung sakaling nagtatago dyan, hindi na makakilos, mahuli namin, papasukin nyo kami at maghahalughog kami dyan sa loob ng maayos para lang magawa namin yung trabaho namin dahil merong utos sa amin na hanapin niya, magsosona na magsosona na. So ngayon, pwede nyo naman kausapin. Merong administrator yung lugar niya, which is si PRRD. Putang ina, irespeto nyo naman. Pumunta kayo doon, sabihin nyo na maghahalughog kayo, papayagan naman kayo niyan. Hindi nyo naman kailangan pumunta dyan, tas mag-inarte na puta, naka full battle gear kayo, mga poke ng ina nyo. Akala nyo naman, ang pupuntahan ninyo, gera. Tanginan nyo, baka mauna pa kayo magtakbuhan kapag nagkagera dyan. Mga hayop na mga ito. Hindi, alam mo, mapapamura ka talaga eh. Ang aga-aga, ganito yung makikita mo. Naka full battle gear, mga tarantado. Ang pupuntahan nyo bahay ng simbahan. Ang pupuntahan nyo bahay ng papuri. Ang pupuntahan nyo mga madre, mga pare. So, tapos mga naka full battle, ang yayabang nyo. Mga hayop kayo. Alam mo, minsan talagang ayaw mo may mangyaring masama sa bayan natin. Pero minsan mapapadasal ka talaga Mapapadasal ka na sana dumating tayo dun sa puta para makita talaga natin kung gaano katatapang tong mga hinayupak na ito Ay, Lady in Red, thank you very much Ay, yayabang, akala mo matitino. Pucha, itong mga pulis na ito, sino yung hepe dyan sa Davao? Sana, tangina. Sana matanggal ka sa trabaho, hayop ka. Itong ginawa mo na to, sana matanggal ka sa trabaho. Sana, yung mga pinaghirapan mong pensyon, sana mawala sa'yo. Oo, sana talaga itong gumawa nito.
Oo, sana nga eh. Saan galing ang mga pulis na yan? Di natin alam saan galing tong mga to. Pero ano mo, ako nagagalit ako sa pulis kasi hindi angkop eh yung puwersa na ginamit nila doon sa lugar kung saan sila magkakandak noong search na yan. Kasi unang-una sa lahat, meron lang po silang ano yun, yung arrest order. Hindi nga ito warrant actually. Arrest order lang po ang meron sila. Okay? O sige, sabihin na natin arrest warrant or arrest order ang meron sila. Pero ang arrest order at arrest warrant po kasi mga bossing, kung hindi ako nagkakamali, pwede mo siyang arestuhin anytime basta makita mo siya. O basta makita mo siya. Basta makita mo siya, ano siya. Pwede mo siyang arestuhin. Halimbawa, kung binuksan yung pinto, sinilip mo ganun, basta hindi ka pwedeng pumasok sa loob dahil nga, kung wala kang search warrant. At pinaliwanag niyan ni PRRD sa atin. Again, panibagong karapatan na naman ng mga Pilipino o ng karapatang pantao na naman yung nilabag nila. Panibagong mga batas na naman yung nilabag nila. Ano yung batas na yun? Ayun nga, you cannot search a property kung wala kang search warrant. So ano to, martial law? Wala na tayong habeas corpus, ganyan. Wala na tayong kumbaga ganito na tayo kagulo ngayon kasi no martial law ganyan pwede mo halugugin lahat basta gusto mo, basta nagduda ka. Pagka doon ka sa state of terrorism, ganyan Kapag ka ikaw ay nadeklara na terorista, ganyan, wala ka ng karapatan basta hanapin ka, wala ka na. Hindi ko talaga maintindihan Alam mo, ang babait ng mga nandito sa Kingdom of Jesus Christ. Nandiyan lang sila para magdasal, nandiyan lang sila para magnegosyo, nandiyan lang sila para magbigay ng papuri sa Ama. Pero bakit pupunta kayo dito, gigibain niyo yung mga gate nila? For what? Para dun sa arrest order ninyo o arrest warrant ninyo na hindi na kayo sumusunod sa batas Sobra na ginagawa ninyo. Ano mo, meron namang batas in place. Bakit hindi natin sundin? Tapos meron tayong hymn, bagong Pilipinas hymn na gustong ipasaulo samantalang hindi nyo naman isinasabuhay. Sabi nga ni Dabawi niya kaya pala pinalitan ng hepe ng Davao dahil yan na talaga yun, madam. Di ba yan na yung lagi natin sinasabi na the reason why bata-batalyon na SAF, ayan na yun. Tangina, wala naman dito gulo sa Davao. Ang dami-daming gulo sa buong Pilipinas. May pasabugan pa nangyayari dyan sa Marawi nung nakaraan. Wala naman yung mga hinayupak na yan. Tapos dyan sa Davao, kung alam nyo, matatapang yung mga pulis na yan kasi alam nila peaceful ang mga taga Davao Kaya kayo dapat mga taga Davao, ipakita nyo. Ipakita nyo na itong mga putang ina nito, palamunin lang natin itong mga hinayupak na ito Itong mga pulis na ito, bayaran lang natin ng buwis natin yan. At saka, you have to understand, PNP and AFP, you are here to protect us. You are here to protect the Constitution, and the Constitution was built para sa atin. Was created para sa mga Pilipino. Ipagtanggol ninyo. Hindi nyo dapat ginagamit yung kapangyarihan ninyo para, alam niyo yun, para mang-abuso ng mga Pilipino na tahimik na namumuhay sa bansang Pilipinas. Oo. Sabi nito ni Erwin, ba't nyo pinagtatanggol yung akusado? Akusado pa lang, tarantado. Hindi pa nga yan hindi pa nga yan guilty. Ano na nangyari dun sa sa presumption of innocence? Pwede mong Erwin Kalyaweng. Alam nyo, kung masaya kayo sa nangyayari sa bayan natin na walang due process, kung masaya kayo na walang mga search warrant, pinapasok ang mga bahay, putang ina, may problema kayo sa utak. Bakit? Dahil lang sa politika ninyo. Dahil lang sa politika ninyo, mga hayop kayo, papayag na kayo na binabalahura yung ating ating bayan, binabalahura yung konstitusyon, binabalahura yung due process.
Siguro galit kayo sa siguro galit kayo sa mga Duterte, siguro gigil kayo sa gigil kayo sa tawag diyan, gigil kayo sa mga DDS, pero siguro naman bilang isang Pilipino na nasa Pilipinas, kailangan maging aware din kayo na if this happens to the Dutertes, if this can happen to the Duterte na dati pa silang namumuno sa bayan dahil lang hindi naman sila magulo talaga, if this happens to them, if this can happen to them, this can also happen to you. Na darating ng panahon na hindi laging nasa ibabaw kayo, pagdating nyo sa ilalim, pwede rin gawin to sa inyo. So anong gusto ninyo? Alam nyo siguro, if let's say for example, si President Bongbong Marcos may bago ng administrasyon, and then next yung susunod na administrasyon ay yung dating administrasyon gagawin to sa kanila. For example, gawin to sa mga Marcoses ng let's say ibang leader. Hindi din kami papayag. Ayaw din namin na mangyari to kahit kanino. Hindi dapat na nangyayari itong mga ganito, mga bossing. Maniwala kayo. Maling-mali na nagaganap itong mga ganitong mga pangyayari. Maniwala kayo. Nawala yung nawala na yung nila, baka sila ulit, lalabas sila ulit ng panibagong baka maglalabas sila ulit ng panibagong balita. But ayun nga, so talagang nakakalungkot itong mga pangyayari na to. Alam niyo yung Glory Mountain, yung mga tao doon, just for you to know yung Glory Mountain, yung sa may pinakatoktok ng bundok, yun yung maganda, yung bagong Garden of Eden, New Jerusalem na the new Garden of Eden na ginawa nila. Ayaw mo, ang mga tao doon, farmers, ang mga tao doon, ang babait ng mga tao doon, as nakasmile sila, pagsisilbihan ka, ilan lang din naman sila. Parang, I think libo din sila doon, pero they are community. Kumbaga, yun ang assignment nila, pagandahin yung na yun, at nakatira sila doon, and yun yung tahanan nila, yung Glory Mountain. Kaya kung makikita nyo yung nila doon, yung gate nila doon, parang yero lang. Kasi dulong-dulo naman na yun kumbaga paanan na talaga ng bundok yun. And peaceful na naninirahan yung mga tao doon. Doon sila nagtatanim ng mga kape na binubrew nila, or tawag dyan, yung mga coffee bean na ginagrind nila or niro-roast nila para ibenta, kasi meron po silang sariling produkto ng kape. At bukod doon, dyan din sila nagtatanim, kumbaga, kasi nga yung kanilang kingdom is self-sufficient. So mostly ng mga tao dyan, mga hardinero, pinapaganda lang nila talaga yung mga halaman, yung mga tao dyan, talagang yun yung ministry nila, na pagandahin yung kingdom. Walang dyan, walang violente dyan. Yung community dyan, sila lang ang mga nakatira. So you should go there and look for a lawyer, kasi nga wala kayong pinangahawakan na search warrant. So dapat ang pinakatamang paraan dyan is mag-secure kayo ng search warrant from the courts, and then let the court i-present yun, and then papapasukin kayo. Kung wala kayong search warrant, di kayo talaga papapasukin, because that's the law. Kung wala kayong pinangahawakan na mga dokumento para pasukin yung isang property, hindi kayo pwede pumasok. Bakit kayo gagawa ng legal? Kayo pa naman na mga pulis na dapat nag-a-uphold ng law, gagawa kayo ng mga illegal na bagay para lang masunod ninyo yung utos sa inyo. Magkano ba ang binayad sa inyo sa mga hepe para gawin nyo ito? Kasi nung kayo'y nag-aaral bilang nung kayo nag-aaral sa academy, di ba, isa yan sa mga sinumpaan nyo, di ba, to serve and protect. Hindi po to serve and protect your masters. To serve and protect, itong protektahan ng Pilipinas, and to serve the people. Yun po ang trabaho ninyo. Hindi po to protect the president and to serve the president. Hindi po yun ganun. Kaya sana talaga yung mga kapulisan natin nag-iingat din sana kayo. Sana kapag may mga ganitong pinagagawa sa inyo, sana kayo na din mismo ang pumigil, kasi hindi kayo mga tanga Hindi kayo mga aso, hindi kayo mga turuang hayop para utusan ng mga tarantado ng mga amo nyo. Kasi
sana na naisip ninyo na itong pupuntahan yung lugar is mababait ang mga tao. Diyan nagsoli nga sa inyo sila ng mga baril, di ba? Para walang maging problema. Kasi mukhang natutunugan na talaga ng Kingdom Nation na gagawin nyo ito at pag ginawa nyo ito, baka iniisip nyo na may mga baril yung mga yan, kaya baka pumutok kayo. Kaya nga ngayon pa lang, or noon pa lang, ginawa na nila is kahit naman legal na pwede sila magmay-ari ng baril, pinahawak sa inyo. Sa inyo muna to, sir, ha? Kasi ayaw talaga namin ng gulo. Kasi baka alam nyo, meron pa kaming baril sa loob. Baka iniisip nyo na meron pa kaming, meron kaming, yung private army ba? Baka iniisip nyo. Wala po kaming ganun, sir, ha? Sorry namin to sa inyo para kung sakali pumunta kayo sa amin, gusto kong malaman nyo na wala po kaming baril. Meron lang po kaming, ang sandata lang po namin ay Biblia at pagdadasal at yung aming pananampalataya sa Panginoon. At syempre, yung aming paghanga at pagmamahal kay Pastor Kibuloy. Yun lang po ang aming pinangahawakan. So, kami po dito ay mga may edad na, mga walang asawa at kami nagtatrabaho lamang para sa aming cause. Sana naman irespeto nyo kami kasi ito pong na to, for them that is a holy land. Holy land kasi yan yung yan yung lugar kung saan sila nagdadasal. Hindi nga pwedeng makapasok basta-basta mga tao diyan until or unless hindi ka member. So, nandito sila, nandiyan sila to pray. Bakit tayo magdadala ng baril sa alam mo yun, sa bahay sambahan? Bakit tayo magdadala ng sobrang puwersa sa lugar kung saan hindi naman equipped yung mga tao na hindi naman equipped yung mga tao to that. Hindi sila sanay diyan. Ang meron sila Biblia, meron sila pagdadasal, meron sila mga tasks na ginagawa nila para sa isa't isa at para sa simbahan nila. Bakit tayo magdadala doon ng extra effort, extra force? Bakit tayo magdadala doon ng karahasan? Kung talagang matatapang kayo, pumunta kayo sa mga parte ng Mindanao na magugulo, tas dalhin niyo yung mga kayabangan nyo. Tingnan natin kung di manginig yung mga itlog nyo. Diba? Sabi nga tinan mo, nung dumating yung mga abogado, ba't kanya nyo pa kailangang sirain? Nakakaikot naman kayo sa mga properties na yan nang hindi nyo kailangan gawin yan. Ibig sabihin, nang iinis kayo. Ibig sabihin, yung pulis na bago dyan na hepe, pasikat. O ibig sabihin, siguro gusto niya action star siya. Well, mind you, sana PRRD, Mayor Basti Duterte, sana yung hepe dito, sana sampahan nyo ng kaso. Enough para lahat ng mga benepisyo na dapat niya matanggap mawala sa kanya. Para maano niya, tatal siguro naman, baka naman binayaran na tong hinayupak na ito, kaya siguro ganyan na, wala na siyang ingat. Kasi ako pulis, mag-iingat ako. Bakit? Ang tagal kong pinaghirapan yung serbisyo, tapos pwede ako mademanda isang iglap, mawala yung mga pinagpaguran ko. Unless, talagang may part 2 pa yan, mga Amerikano naman. Pucha, pag nangyari wala na talaga tayong pag-asa, Ma'am Dabawin niya. Kapag yung mga Amerikano na ang lumusog dyan, wala na. Hindi na talaga tayo Pilipinas. Hindi na talaga tayo mga Pilipino. At pag pinabayaan pa natin to, wala na tayong pag-asa. Let's just bow down until 2028. Yun lang yan. Dapat umiral dito ang tunay na batas at justisya sa nangyari sa KOJC. Dapat talaga yung mga nasa posisyon, yan, Harry Roque, Salpanelo, putangin na, mga abogado kayo, gamitin nyo naman yung kapangyarihan ninyo, yung mga galing ninyo, sampahan nyo ng kaso itong mga ito, yung mga may kasalanan dito, para naman para naman mabigyan ng katarungan itong oppression na ginagawa. Diyos ko naman, kaya ang lalakas ng loob ng mga yan dahil hindi nyo tinutuluyan ng mga kaso Nanira pa talaga ng gate. Sino magbabayad sa damage? Wala na yan. Wala. Sino magbabayad? Walang magbabayad niya. Ipapagawa ulit ng kingdom yan. O kaya nga sinuspend nila mga Davao, mga ng mga pulis ng Davao. It's because yung mga dating pulis ng Davao, sumusunod sila sa order. Yung sumusunod sila sa rule of law. Yung mga dating mga pulis ng Davao, pupunta sila dyan sa kingdom. Tapos, meron po kaming meron po kaming arrest warrant. Pero baka naman po pwede, papasukin nyo kami para lang po makaikot-ikot kami sa loob at least magawa namin trabaho namin dahil
Hindi naman pwedeng nandito lang kami sa labas, patanghod-tanghod, mukha kaming tanga. Pampagalitan din kami, di ba? O kasi syempre sumusunod lang din kami sa utos. Anong ginagawa ng mga taga-kingdom? Sige, pasok po kayo. Pinapakain pa sila. Bukas ang pinto, punta ko dyan. Sige, kung saan nyo gustong umikot. Saan nyo gustong puntahan ng mga bahay, kahit na wala kayong search warrant. Sige, pumapayag ang Kingdom Nation eh. Ilang beses nang may operations dyan. Meron pa nga nung nakaraan, NBI pa nagpunta dyan sa Glory Mountain. Iniikot na nila yan ilang beses. O sige, let's say sabihin na natin na element of surprise. Madaling araw nagpunta kayo dyan. Hi po, good morning. Surprise visit lang po kasi gusto lang po namin sana kayong makausap. Pwede ba kami pumasok? Kasi para lang matingnan namin kung nandiyan dyan si Pastor sa loob. Alam nyo naman po, meron siyang warrant. Hindi po ba? O, baka po pwede. Sige na naman para hindi na lang din kami mapag-initan ng mga amo namin. Baka naman papapasukin kayo dyan. Diyos ko, kami nga pinapapasok dyan. Mantakin mo, sabi nga ni Musikero sa Bukid, 2 batalyon para sa Kingdom of Jesus Christ. Walang alam mo, kahit 5 pulis lang pumunta dyan, magagawa nyo yung trabaho nyo eh. Hindi nyo kailangan ng ganyang karaming puwersa para lang pasukin isang simbahan. Saan kayo makakita ng simbahan, papasukin nyo, gagamitan nyo ng puwersa? Kung di ba naman kayo mga tanga? Oy, kayo mga pulis, sana masarap ang kain nyo, Memia, na naipakita nyo na mga siga kayo. Tanginan yan. Ayun o, tinan ninyo, papasukin ninyo yung Kingdom. Puta, papakainin pa kayo, binibigyan kayo hamburger. Ang hirap, di ba? Ang hirap kumuha ng hamburger kahit gutom na gutom ka na, di ba? Bakit? Kasi ang yayabang nyo. Kasi pumunta kayo dyan para manggulo talaga. Mantakin mo yung guguluhin nyo, binibigyan pa kayo ng hamburger. Kung di ba nakakahiya kayo, di ba? Oo, walang hiya. Talaga naman, sabi ko nga, ang aga-aga, ano ba ito? Sabi ko, nag-vibrate yung cellphone ko. Tapos biglang pagtingin ko, pagising ko, ayan na, sabi ko, hindi kailangan ko makausap ang mga kababayan para makalma sila. Dahil sigurado, talagang kayo'y gigil na gigil at galit na galit dito sa Bagong Pilipinas. Pero dahil sa Bagong Pilipinas na yan, mga bossing, performance will start momentarily.